Chris Galvez. Okay, and I am here today to talk about my experience as an English teacher in Thailand. Okay, so bago ako nag-Thailand, um, sa marketing ako ng mga hospitals. Okay, so I am a graduate of a Bachelor of Arts in Political Science, and while tinatapos ko ang aking degree, kumuha ako ng units in education. Okay, and after graduation, syempre, hanap-hanap ng trabaho, tama? And napasok ako sa marketing. Okay. Napakalayo ng 'di ba? Napakalayo ng natapos doon sa naging trabaho. However, so after graduation, nagtrabaho ako, and then 2018 nang nagbakasyon sa Pilipinas ang tita ng mother ko. And then she told me that ang Thailand ay nangangailangan ng mga English teachers. And then she said na, why don't you try? Something like that. And nung mga panahon na to, ang pinsan ni Mama is nasa Thailand na rin together with her family. And nagtatrabaho siya doon as an English teacher. Same with her husband. And nung mga panahon na to, syempre, kahit na may work dito sa Pilipinas, diba? Kahit na ang ganda-ganda ng title ng trabaho mo. However, ang sahod is mahirap pa rin, di ba? Mahirap pagkasyahin, mahirap i-budget. And then, sabi ko, parang itry ko lang na magbakasyon, di ba? Pakasakali sa Thailand. And yun, nung pagbalik nila ng Thailand, sumama ako para magbakasyon. And while in Thailand, sabi ko, parang try ko nga mag-apply, okay? Kasi sabi nila, or mas prefer nila kapag nandun ka na at mag-a-apply. So, for 7 days na nandun ako, nag-send lang ako ng mga email, ganyan. And then, yun nga, after 3 days ko sa Thailand, may mga nag-reply sa mga email ko. Though, syempre, for 7 days lang, diba? So, kahit na napakalayo ng pinagstayhan ko, and ang pupuntahan ko is like 8 hours na travel, okay, sa province ng Serene. And sabi nga ng lola ko noon na parang never pa ako nakakapunta dyan sa lugar na yan. Are you sure na pupunta ka? Para first time mo dito sa Thailand, magte-travel ka, di ba? And I said yes. Parang sure, sige, go, di ba? And yun, nag-travel ako, and pagdating ko doon, sabi nila, interview, ganyan. Tapos, syempre, sinabi nila na parang, kailan ka pa rin mag-start? Okay. And ako naman sabi ko, naku, babalik pa ako ng Pilipinas kasi 7 days lang yung parang paalam ko na magstay ng Thailand. And then, binigyan naman nila ako ng kasiguraduhan na kapag babalik ako ng Thailand, sa akin na yung possession na yon. And yung pagbalik ko ng Pilipinas, nag-prepare lang ako ng mga kailangan ko. And ayun, bumalik ulit ako ng Thailand. And sa pagbalik ko, pangalawang balik ko as an English teacher na. Okay, so mentally, you have to prepare talaga na syempre, makukulture shock ka. Okay? Why? Kasi hindi lahat ng tao sa Thailand marunong mag-English. Okay? So, isa yun sa mga kailangan mong i-prepare. Okay? The language barrier. Okay? And then, at the same time, kailangan din na alam mo kung ano yung kultura ng pupuntahan mong bansa.
Okay? For example, sa Thailand, ang mga monk doon, ayaw nila na ma-touch sila ng mga babae na 7 pataas. Okay? So, ibig sabihin, ang mga monghe doon, or sa bus, okay? Example is sa bus. Ang harap ng bus para sa mga monk. Okay? And kapag ikaw ay sumakay doon at may sasakay na monk, kailangan lumipat ka sa likod. Kasi hindi po pwede na ikaw as babae makikitabi sa monk. Kasi for them, it's like a scene. And kapag once na na-touch ng babae, unknowingly, okay, or kahit na hindi alam ng babae na na-touch na yung monk, kailangang ipagdasal yun ng monghe for, I think, 7 days na magdadasal siya for that. So, yun yung mga culture or yung tradition nila na dapat alam mo. Okay? Next is, okay, so experiences as an English teacher in Thailand. Okay, wala naman ako masamang experience sa pagiging teacher sa Thailand. Why? Because iginagalang ng mga Thai ang mga teachers doon. Okay? Mataas ang tingin nila sa mga foreign teachers. Considered as foreign teachers ang mga Filipino doon. And talagang inaalagaan nila ang mga Filipino teachers. However, because of hindi naman sa nila lahat, okay? However, dahil nga sa asal ng ibang Filipino or kababayan natin doon, 'di ba? Bumababa ang tingin nila sa atin. Though when I went to Thailand in 2018, ang sahod ko was like kapag i-convert mo siya into peso is like nasa mga 40,000 plus, okay, 40 to 45. However, ngayon as I was browsing doon sa page ng mga Filipino teachers in Thailand, sinasabi nila na bumababa. Why? Kasi kahit na gaano ka-qualified ang mga English teachers doon o mga Filipino teachers doon, pinapatos nila yung mga mabababang offer. And because of that, syempre, bumababa yung ino-offer nila sa mga Filipinos. Sa trabaho, okay, ang masasabi ko lang is, mas maraming trabaho ang mga Filipino teachers dito sa Pilipinas compared sa mga English teachers na Filipinos doon sa Thailand. Why? Kasi doon parang sa isang araw is parang 4 times or 5 times mo lang imi-meet yung mga students mo. Okay? And doon is hindi ka gagawa ng learning plan or lesson plan. Susundan mo lang yung mga syllabus and you have the freedom, okay, to choose kung ano yung sa tingin mo magandang ituro sa mga students mo. Okay? And sa mga tao doon, ang napansin ko sa kanila is very friendly, just like the Filipino people na very accommodating din. However, yun nga, because of language barrier or because of hindi lahat sa mga Thai ay marunong or nakakaintindi ng English, na hihiya sila na makipag-usap sa mga foreigners. However, nung nandun ako, syempre, napagkakamalan din akong Thai kasi nga, syempre, hindi na naman nalalayo ang itsura nating mga Pilipino sa mga Thai. Pero, yan, talagang kailangan mong mag-prepare kahit yung mga basic na Thai, yung mga basic lang na words, okay? Dapat alam mo yon, like yung
pag-greet sa kanila, pag-say ng thank you, something like that. Gustong-gusto nila yon kapag isa kang foreign teacher and marunong ka ding kahit sa mga basic na words nila. Okay? For the food, ayan, gustong-gusto ko yung Thai food, okay? So, doon sa Thailand ko na-practice or napataas ang tolerance ko sa maanghang. Kasi mostly ng mga food nila doon maanghang. Okay, favorite ko doon yung plalat prik nila. Okay, ito yung malaking tilapia na maraming chili. Okay, napakasarap nun. And then yung, syempre, yung pork basil nila, the best. And ang favorite ng lahat ng Filipino na nagpunta ng Thailand is yung mango sticky rice. Okay. Napakasarap. Okay. At isa sa mga napakasarap na mangga na natikman ko ay sa Thailand. Kasi yung mangga nila na para siyang native na mango ng Pilipinas. Pero kapag natikman mo siya, wala siyang asim or very konti lang yung asim niya compared sa native mango natin dito sa Pilipinas na kapag hilaw, napaka-asim, diba? So, kapag sa food talaga sa Thailand, mabubusog ka na kahit sa 100 baht mo. Okay? Nung nagtuturo pa ako doon or nung nasa Thailand pa ako, ang 500 baht is kaya na niya akong buhayin for 1 month. Okay? So, kung i-compare ko siya dito sa Pilipinas, ang cost of living doon sa province ng Surin is mas affordable compared dito sa Pilipinas talaga. Okay? And kahit every sulok, okay, may 7-Eleven. At ang mga 7-Eleven sa Thailand, yun ang nagsisave sa mga foreign teachers kasi napakamura ng mga bilihin and talagang mabubuhay ka na sa 100 baht na yan. At isa pa is mahilig sila sa mga night market. Okay? Dun sa mga night market nila talagang marami silang offer na murang mga pagkain na masarap din talaga. Okay? Hindi mo may pagkakailang masarap. Okay. Good experiences ko sa Thailand. Punta muna tayo sa traveling. Okay? So, sa pagta-travel ko kasi sa Thailand, kahit na malayo yung mga pinupuntahan ko, okay? And another thing pala, doon kasi, ikaw ang ikaw ang pupunta na maglalakad ng mga papers mo for the non-B visa, which is yun yung teaching visa. However, ang magpre-prepare nun is yung school mismo. Okay? So, i-prepare ng school and then ikaw, syempre mag-exit ka, for example, sa Laos, sa Cambodia, okay? Mag-exit ka doon para matatakan siya ng 1 year na non-B visa. Okay, so yun yung working permit ng mga English teachers doon. So, yun, kahit na kahit sabi ko nga, kahit na napakalayo ng mga pinupuntahan ko, never akong napahamak sa Thailand. Never na alam mo yun, kahit na hindi kami nagkakaintindihan ng mga tao, hindi nila ako tinake advantage, okay? Kasi nga, Filipino, diba? And hindi ko sila naiintindihan, hindi rin nila ako naiintindihan. Thank you so much, Google Translate, sa pagsisave sa akin. Pero kahit na, kahit na may mga barriers, okay? Cultural differences of Philippines and Thailand, never akong napahamak at never akong pinagsamantalahan or napagsamantalahan ng mga Thai people.
Okay, so yun talaga na, sabi ko, yun yung lagi kong pinagpapasalamat kay God kasi never akong napabayaan. Okay. Bad experiences, meron ba? Yun lang yung bad experience ko is not for me, but para doon sa kasama ko na na foreign teacher din. Though sa school kasi na pinagtrabahuan ko is may mga kasama ako na African teachers. Okay? So, noon ako yung mag-isang Filipino for the parang first semester siya, something like that. And then, kasama ko is dalawang African teachers. Yung isa is lalaki, tas isang babae. Now, nung time na yun, nagpunta kami sa parang palengke nila. And ang word na dam kasi doon sa Thailand is maitim. Okay? And yung makmak is parang very, very. Okay? And hindi naman sa nilalahat ko. However, ang mga Thai people kasi, hindi naman sa pagiging racist, pero mas gusto nila ang light skin kaysa sa dark skin. Okay? So, talagang sa harap-harap na sinasabi nila na, oh, mak, something like that, na parang, ano ba yan, napaka-itim, or sobrang itim, something like that. And for me, I felt bad for my coworker who heard a middle-aged woman na nagsabi nun sa anak niya. Okay? So, and syempre, ayoko naman makipag-away. So, tinignan ko na lang siya na parang sabihin na naiintindihan namin kung ano yung sinabi niya. So, yun lang naman. And yung parang negative na na-experience ko sa Thailand. Okay? So far, okay, sa mga experiences ko is maganda siya. So, here's the deciding factors bakit ako umuwi ng Pilipinas. As an OFW before, okay, magandang magtrabaho sa abroad kung kasama mo ang pamilya mo. Okay? Pero, kapag ikaw lang mag-isa, okay, after yung trabaho mo, uuwi ka, magpre-prepare ka ng pagkain mo, 'di ba? And yung wala kang makakausap na pamilya, it's very it's so sad, okay? And because of that, syempre hindi mo maiiwasan na mamiss ng sobrang pamilya mo, 'di ba? Magkaramdam ka ng parang depression, something like that. And that's the reason why, sabi ko na parang, experience ko lang naman to, di ba? Na sinabi ko noon na gusto ko lang ma-experience na magtrabaho sa ibang bansa. And sabi ko, after ko ma-experience, uwi na ako kasi I really miss my family. And yun, parang gusto ko na rin mag-settle down ng mga panahon na yun. Okay? And para sa lahat ng mga Pilipino na nangangarap na magtrabaho abroad, lalong-lalo na sa Thailand, okay, ang maipapayo ko lang is kapag pupunta kayo ng Thailand, dapat aralin niyo muna ang kultura, okay? And dapat is may mga alam din kayo na mga basic na Thai words, okay? And at the same time, please iwasan natin ang mag-TNT sa Thailand kasi ito ang isa sa mga nakakasira sa imahe ng mga Pilipino sa Thailand. Now, if you really want to work, okay, in Thailand, you visit the place first, okay? You visit the country, and from there, you decide kung ano talaga ang gusto mo. So, kapag gusto mo talaga na mag-work as an English teacher sa Thailand, dapat iniisip mo din na
you have to do it not because of the money, but because that's your calling. Okay? You're calling to be a nurturer. Okay? You're calling to be an educator. And you have to stand in front of your students na you will not only educate them about your lessons, but also you have to impart life lessons that they can use for their future. Yun lamang. At maraming salamat sa pakikinig.